Muna natin itong palasyo bumwelta sa mga mungkahi ni Vice President Inday Sara Duterte na gayahin siya sa pag-ikot sa Filipino communities. Oo nga naman, tama nga naman itong si VP Sara. Kasi po, nangangailangan po ang taong bayan, especially yung mga OFWs natin, na makita nila ang mga leaders natin. Kung si VP Sara nga naman ang makipagkita dito sa mga Filipinos abroad, magugustuhan yan. Stress reliever yan. 'Di ba? Pero kung si Bongbong Marcos, ewan ko na lang kung hindi sila mabubwesit, di ba? Tapos ngayon, kanina, may nakita akong post sa Philippine Star na ito raw si BBM ay willing na raw makinig sa advice ng mga Dutertes patungkol po dito sa problema sa flood control. Gagamitin mo naman ha. Gagamitin mo na naman yung mga Duterte ha. Ito, pangalawa nating pag-usapan ay ipapakita ko sa inyo itong video sa after nagbaha ang Quezon City kahapon. Okay? Ano na ba ang sitwasyon doon sa Quezon City? Mamaya ipapakita ko yan at magko-komentaryo tayo patungkol sa sitwasyon nila doon. Okay? At eto, Quezon, at dahil dito sa problema sa baha dyan sa Quezon City, no? Quezon City Mayor Joy Belmonte ibinulgar ang kahina-hinalang flood projects ng DPWH. Aray ko. Grabe. Kasi matatandaan natin, hindi na si Joy Belmonte man ang mayor noon dito sa panahon ni Tatay Digong. Hindi man siya nagreklamo diyan dati, pero nung si Bongbong Marcos na ang naging presidente at nagkaroon ng mga buwaya na mga kongresista na nagbida-bida dito sa pagtatayo ng mga flood control projects, ayan na tuloy. Nagka-problema na ang Quezon City sa baha, 'di ba? So, tama nga naman si Joy Belmonte, kailangan itong imbestigahan at malaman ng taong bayan sino po ang sangkot dito at sino ang mananagot dito sa kapalpakad ng flood projects dyan sa Quezon City. Okay? Mamaya ipapakita ko yung balita na yan. At heto, nag-viral po itong mga videos ng mga Nepo babies. Ayan, grabe po. At pati itong mga artista ay galit na kagaya ni na Ann Cortez. Galit sila dito sa mga Nepo babies dahil nagfi-flex ng mga yayamanin na estado ng kanilang buhay, no? Na hindi man nila yan pinaghirapan, kundi umaasa lang sila sa kanilang mga kongresista at mga government officials na mga ama o ina. Grabe, no? May nakita pa nga akong video na yung nagbibenta ng taho, no, sa Quezon City. At siya po'y binaha, no? Kawawa. Sabi ko, yung iba lumalaban ng patas, 'di ba? Lumalaban sila ng sa kahirapan, pero itong mga Nepo babies at ilang mga kongresista, mga government officials, marami pa namang matitino pero sila, no, nagfi-flex lang ng mga yayamanin na lifestyle. So hindi po maganda, no? Hindi po maganda kasi po ano ang sasabihin ng taong bayan? Sila po'y binaha tapos kayo diyan flex ng flex na parang wala lang sa inyo, di ba? Hindi nyo ba alam na yung pag-flex ninyo ay dahil yan sa amin? Mga tax yan ng taong bayan? Dugot pawis ang binuhis nila dyan para lang magkaroon kayo ng yayamaning lifestyle, di ba? Yan, ipapakita ko mamaya dyan yung mga nakakaaliw at nakakadiring lifestyle nila na walang delikadesa. Okay, at last but not the least, itong si Secretary Bonoan of DPWH hindi raw magbibitiw sa kabila ng issue sa flood control projects. Kung tatanungin nyo ako kung itong si Secretary Bonoan ay failure or tagumpay siya, it's failure po ang liderato niya. Pero I don't stick on always blaming on Bonoan. I will stick on blaming the president. Siya ang nag-appoint dito kay Bonoan. Diba? Mamaya pag-usapan natin yan mga detalye na yan. Ipapakita ko yung video na yan. Okay, so yun po ang ating itatalakay ngayong araw na ito. Pero bago, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay, mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. At very insecure, especially itong si Auntie Claire Castro.
insecure na insecure ito kay VP Sara. Ito, panoorin natin itong video na ito. Viral sa social media ang lavish lifestyle ng ilang personalidad na konektado. Ay, hindi pala yan. Ito pala. Sorry. Bumuwelta ang Malacanang sa unsolicited advice ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagresolba sa baha at pag-ikot sa Filipino community sa buong mundo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Sa buong ni Vice President Sara Duterte, bakit daw hindi simulan sa Davao City ang advice ito sa administrasyon tungkol sa pagdisolba sa baha? Ito ang pahayag ng palasyo matapos sabihin ni VP Duterte na dapat gayahin siya ng gobyerno na umiikot sa iba't ibang Filipino communities worldwide. Naku, libreng advice na naman ito. Magbibigay na naman ako ng libreng advice sa administrasyon. Hindi man ako libre na konsultant. Dahil kinukunan si VP Sara ng opinion patungkol sa nangyayari ngayong flood control na projects na mga problema, sabi ni VP Sara, hindi na ako mag-a-advise sa presidente. Ang swerte-swerte nyo naman. If gusto nyo, magbitiw na lang kayo sa pwesto at si VP Sara na ang papalit, di ba? Ng administrasyon, gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Luma na ang drainage system ng Davao kaya kailangan ng modernong plano. Ayon sa bise, ang problema ng Davao, hindi interesado ang gobyerno sa kanilang plano. At hindi rin naman bias ng kanilang master plan dahil international experts ang kanilang kinonsulta para dito. Ang buwelta ng palasyo, tingnan muna kung talagang may natutunan ng bise sa kanyang paglilibot abroad. Para sa Agenda Week. Tingnan nyo, ang banat ng Malacanang, very insecure kay VP Sara. Alam nyo, sa totoo lang, malaki ang problema ng Luzon patungkol po sa baha. Pero itong Malacanang, babanatan at babanatan nila ang Davao. Na ang Davao rin also ay bumabaha. So ang sagot po ni VP Sara dyan, yes, bumabaha po ang Davao. Pero sabi nga nila ng mga taga Davao, after 30 minutes, humuhupa na yung tubig. So what's the problem about this? Sabi ni VP Sara, inamin nila na ang flood control at yung mga drainage ng master plan ng Davao is luma na talaga. Matagal nang hindi napalitan. At matagal nang kailangan na talagang bigyan ng master plan, another master plan. Pero itong problema ng Davao, hindi ito kagaya ng Maynila na grabe talaga, abot liig yung baha. Ngayon, sabi ni VP Sara na binigay na nila ang master plan na ito. Meron na pong nakaplano, meron na pong nakalatag na proposal na magkano yung budget na ipopropose dito sa master plan ng Davao. Pero sad to say, hindi po tinatanggap ng mga taga-gobyerno. Alam naman natin duda ko dyan, pagdating doon sa House of Representatives, hindi ito naaprubahan. Kasi kung sino lang yung hahalik sa puwet ng Panginoon dyan sa House of Representatives, yun lang ang mabibigyan ng budget, di ba? May naririnig tayo ng ganyang mga umuusok na information. Yun, siyempre, ang mga Duterte, si Congressman Pulong, talagang hindi nila mabibigyan dyan. Di ba? So, hindi naman namimilit ang mga Duterte kung ayaw niyong bigyan ng budget. Gagawa ng solusyon yan ang mga Duterte. So, yung ipinakita nga ni Congressman Paulo Pulong Duterte, kitang-kita mo naman gaano ka successful at pulido yung mga flood control na ipinagawa nila dyan sa distrito nila. Sabi pa nga ni VP Sara na kumuha talaga sila ng eksperto, master plan for this flood control dyan sa Davao. Para sa akin, yung mga palpak na mga flood control dyan sa Luzon at some parts of this Visayas, sana doon na lang sa Davao yan binigay. Kasi kung ibibigay doon sa Davao yan, sigurado yan, hindi yan ikukurakot Hindi kagaya ng mga taga iba dyan, nagpapatayo ng mga flood control projects, sobrang marami pong mga anomalyang natutuklasan. Sabi pa nga ng sino to? May Bongbong, kahit isang hollow blocks wala akong nakita. Yan ang nagpapatunay na itong mga budget na ito ay napupunta naman sa bulsa. At saksi naman tayo dyan kasi yung mga nepo babies dyan nagfi-flex. Di ba? So, ito lang ang sa akin, Malacanang. Bago kayo bumatikos sa mga Duterte at sa Davao City, tignan nyo muna yung trabaho ninyo kung perpekto na ba. Kasi po, hindi nyo alam, binabatikos na kayo ng binabatikos ng taong bayan. Sabi nga nila, Bongbong Marcos is a weak leader. Hindi sana ito nangyayari kung hindi weak itong si Bongbong Marcos. Paano yan? Yung mga kurakot sa gobyerno, hindi natakot kay Bongbong Marcos kasi hindi naman siya talaga kinakatakutan Di ba?
We need a president na matibay yung loob at walang nabubulol ako dito. Walang kinatakutan. Okay? So, ganyan po ang nangyari.